Mula sa pagpuksa sa pork barrel na ginagamit ng mga politiko bilang ayuda tuwing eleksyon hanggang sa pagtitiyak ng murang kuryente. Ilan lamang ang mga ito sa mga plataporma ng mga nagdagsaang aspirants sa huling araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Wala nang atrasan ayon kay Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na tatakbo sa pagkasenador matapos makapaghain ng Certificate of Candidacy. Isa si Marcoleta sa mga inendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang aking paniwala ay ganap na po akong nakahanda. Sa dami po ng mga kababayan natin na nananawagan na sana'y makapaglingkod pa po ako sa mas mataas na level ng ating bansa, ay gusto ko pong paunlakin o paunlakan ang panawagan na yon na ngayon po ay talagang dumarami at lumalawak sa maraming panig ng ating bansa. Wala na pong atrasan ito. Naghain din ng kanyang kandidatura ang dating Executive Secretary ng Administrasyong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez na inendorso din ni Pangulong Duterte. Ang senatorial aspirant at dating commissioner ng Commission on Audit na si Heidi Mendoza nais namang wakasan ang pork barrel sakaling mapagbigyan ng taong bayan. Ito po ang pagkakataong tumaya tayo. Pera ng bayan yan. Labanan natin ang katiwalian, bigyan natin ng tuldok ang pork barrel funds. Ilan din sa mga naghain ng kandidatura para sumabak sa senatorial race ang dating gobernador ng Catanduanes at kongresista na si Leandro Verceles. We would like to use artificial intelligence to finally cure the educational misfit of the country. In one generation, we will be able to be world-class like the US, UK, Singapore, Australia, and Finland. Nag-file na rin ng kanyang COC ang dating senador na si Kiko Pangilinan na sinamahan ng kanyang asawa na si Sharon Cuneta. Iba't ibang party list din ang naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance sa huling araw ng filing. Ilan dito ay ang mga nagbabalik politika. Si Attorney Arthur Yap na dating Agriculture Secretary ng Administrasyong Arroyo ay tatakbo bilang first nominee ng Murang Kuryente Party List. Gusto natin pag-aralan kung bakit sa ASEAN ang Pilipinas pa rin after 24 years of the IPIRA law, bakit mahal pa rin, pinakamahal pa rin for consumers ang Philippine electricity rates. And we also want to study how we can use this to power the different other sectors of our economy. Nagbabalik politika rin si dating Pangasinan Representative Hernani Braganza bilang first nominee ng Aksyon Dapat Party List. Our platform is anchored on the Philippine Constitution. There are state policies that we would want to highlight in our organization. Part of it is creating opportunities for our people at saka yung anti-discrimination po. The Constitution is very explicit in its statement that we should address inequity in Philippine society. So yun po yun, yung aming pong pinaglalaban. Nag-file din ng CONA si House Deputy Speaker Representative Eddie Villanueva para sa Sibac Party List. Nagnanais din na makakuha ng pwesto sa House of Representatives ang Arte Party List, Kababaihan Party List, Serbisyo sa Bayan Party List, United Frontliners Party List at Tulungan Tayo Party List. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.